Totoo ba isa sa mga dahilan bakit maraming mga broken families kapag ka nagsimulang magloko ang isang ama ng tahanan? At the same time, bakit maraming mga broken home, bakit maraming mga broken hearted na mga miyembro ng pamilya simply because mayroong nagloko, lalo na ang isang ama ng tahanan. Ang malungkot lang, pag ang isang tatay o ang isang ama ng tahanan ng babae, ito ang ito ang isang realidad sa buhay ng isang pamilya. Hindi lang yung asawa niya, yung may bahay niya ang maapektuhan, kung hindi maging ang kanyang anak, maging ang kanyang pamilya, buong pamilya maapektuhan ng pambababae ng isang ama ng tahanan. So ito yung masakit na realidad. Napakalalim kasi yung iniiwan na sugat sa isang may bahay ng isang asawang nambababae o nagloko. Ito yung masakit na realidad. Napakalalim yung iniiwang sugat sa isang anak ng ama na ng babae o nagloko. At napakalaking challenge sa isang pamilya kung paano pananatiling buo ang isang pamilya na ang kanilang ama ay na-involved sa pambababae. Alam niyo po, sobrang laki ang challenge doon sa isang pamilya na paano ba sila mananatiling buo sa kabila na ang kanilang tatay ay na-involved sa pambababae. Sobrang laki ng challenge sa isang pamilya kung paano pananatiliing payapa ang kanilang pamilya samantalang na-involved sa pambababae ang kanilang tatay. At napakalaking challenge nito sa isang pamilya kung paano pananatiliing magkakaugma pa ang pamilya sa kabila o sa gitna ng pambababae ng isang tatay. Alam niyo po, nakita ko, napakaraming pamilya ang talaga naman pinagwatak-watak ng isang akto ng pambababae ng isang tatay. Napakarami ang sinirang pamilya, sinaktang may bahay, napakarami ang mga anak na naapektuhan dahil sa pambababae ng isang tatay. Now, ang tanong dito, ano ba yung talagang epekto ng pambababae ng isang tatay? Naniniwala po ako na napakalaki, napakalalim ang nagiging epekto ng pambababae ng isang tatay, lalo na para sa kanyang may bahay, para sa kanyang mga anak, at sa kabuuan ng kanilang pamilya. At isa sa mga epekto nito o impact nito ng isang pambababae, ng isang tatay, nalalabag niya ang standard ng Diyos eh. Alam niyo po, para sa Diyos kasi napakasagrado ng isang marriage. Napakasagrado na hindi dapat dinudumihan, hindi dapat sinisira, hindi dapat sinasayang. Ganito pinapahalagahan ng Diyos ang marriage ng isang tao eh. Kaya nga dapat malinaw ito sa lahat ng mga asawang lalaki bago ka mambabae. Isipin mo muna na kapag ka ginawa mo ito, malalabag mo ang standard ng Diyos. What does it mean? Una, sa pambababae kasi na isang tatay, napakarami niyang sinisira eh. Alam niyo po, pagka ang isang tatay, ang isang lalaki na involved sa pambababae, sobrang dami yung kanyang sinisira. Hindi lang pamilya niya sinisira niya, hindi lang dangal niya, hindi lang tahanan niya ang sinisira niya. Ano ibig sabihin nito? Sa pambababae ng isang lalaki, kasamang nasisira ang pamilya niya at yung pamilya ng babae niya. Kasamang nasisira yung dangal niya at dangal ng babae niya. Kasamang nasisira yung tahanan niya at yung tahanan ng kanyang babae. Pero subukan mong panatiliin ang purity ng iyong marriage, mapapansin mo, hindi ka makakasira ng ibang pamilya eh. Pag sinubukan mong panatiliin ang purity ng iyong marriage, hindi ka naman makakasira ng dangal ng ibang tao at hindi masisira ang dangal mo. Gayun din naman, pag pinili mo na panatiliin ang purity ng iyong marriage, hindi mo naman masisira ang tahanan mo at hindi ka makakasira ng ibang tahanan. Kaya nga dapat hindi nilalabag ang standard ng Diyos when it comes sa usapin ng marriage. Ikalawa, pagka ang isang lalaki ng bababae, hindi lang siya sa Diyos nagkakasala. Alam niyo po, pag ang isang lalaki ng babae, hindi lang siya sa Diyos nagkakasala. Nagkakasala siya sa asawa niya na nagtiwala sa kanya. Nagkakasala siya sa Diyos, bukod sa asawa niya, nagkakasala din siya sa mga anak niya. At pag ang isang lalaki ng babae, bukod sa Diyos, sa asawa niya, sa anak niya,
nagkakasala din siya sa magulang ng asawa niya. Pero ito ang matindi, hindi lang sa Diyos, hindi lang sa asawa niya, hindi lang sa anak niya, hindi lang sa pamilya ng babae niya, yung asawa nung naging babae niya, kung may asawa yon, nagkakasala din siya doon. Kung may mga anak ito, nagkakasala din siya sa mga anak nito. Ganon kalayo ang naaabot ng pambababae ng isang lalaki. Ikalawa, ano ba nagiging impact pag ang isang lalaki ng bababae? Nagsasuffer ka, ang asawa mo, ang anak mo, at magiging anak mo sa iba. Alam niyo po, hindi naman talaga puro sarap ang mararanasan sa usapin ng pambababae. Kahit yung mismong ng babae nagsasuffer din, hindi yun exempted sa suffering ng nagiging bunga ng pambababae. What does it mean? Una, lahat ng lalaki na ng babae lumiliit ang mundo eh. Nalilimitahan ang galaw niya. May mga lugar na hindi na nila mapuntahan, laging patago ang lakad nila. Pero pansinin nyo, pag ang kasama mo, asawa mo, hindi mo naman kailangan magtago eh. Hindi mo naman kailangan matakot na baka may makakita sa'yo. Hindi mo naman kailangan limitahan ang mundo mo o paliitin ang mundo mo. Ano pinapakita nito? Ito po ang totoo. Unintentionally, dahil sa pambababae mo, ikaw mismo naglalagay ng limitasyon sa mga galaw mo. Unintentionally, dahil sa pambababae mo, ikaw mismo ang nagdideklara sa sarili mo na hindi ka po pwedeng pumunta sa isang lugar o sa lugar na baka makita ka o may makakilala sa'yo. At unintentionally, dahil sa pambababae mo, ikaw mismo ngayon ang nagtatago ng mukha mo sa maaaring makakilala sa'yo. Ikalawa, pinakamasakit na maibibigay mo sa iyong anak, yung maging anak mo siya sa labas. Alam niyo po, yung masakit na realidad ng buhay, magulang ang nagkamali pero anak ang nagdusa. Totoo ba nangyayari yun sa maraming mga pamilya, sa maraming mga tao na hindi naman siya ang nagkasala, hindi naman siya ang nagkamali, ang kanyang mga magulang, pero kasama siya doon sa nagdurusa. Pansinin niyo sa case ni David, dito sa isang kwento sa Biblia, wala namang kinalaman yung anak niya doon sa, yung naging anak niya dito kay Bathsheba, pero ito yung isa sa mga naging consequence. Yung maagang kinuha ng Panginoon, yung naging anak nila ni Bathsheba. Ano pinapakita rito? Walang ng babae na hindi umani ng consequence. Tandaan niyo po, lahat ng ginagawang pambababae, merong consequence. Walang ng babae ang hindi pinagbayaran ang ginawa niyang mali. At wala ng babae ang hindi sinil ng Diyos sa ginawa niya eh. Kaya nga, tandaan niyo po, sa mga babaeng nakaranas lokohin, nakaranas na pagtaksila ng asawa niya, tandaan mo, ang Diyos ang maniningil para sa iyo. Ang Diyos ang gaganti para sa iyo at ang Diyos ang babawi para sa iyo. Ganun ka ipagtatanggol ng Panginoon. Ikatlo, ano ba nagiging impact pag ang isang lalaki ay nambababae? Alam niyo po, napupuno ka ng nervyos. Totoo ba kung meron ng nakakatakot sa buhay, yung alam na alam mo may ginagawa kang mali na anytime pwedeng malaman ng iba eh. Alam niyo po, isa doon sa mga nakakatakot sa buhay, yung alam mo may tinatago kang mali at anytime pwedeng mabulgar, pwedeng sumambulat. Alam niyo po, ito ang isa sa mga dapat maging malinaw sa atin. Pagka tayo merong mga ginagawang mali, darating at darating ang panahon na lalabas ang katotohanan eh. Ano pinapakita nito? Una, pakiramdam mo, pag kasama mo yung babae mo, laging may nakatingin sa'yo eh. Alam niyo po, sa isang lalaki na nagloloko, sa isang tatay na nambababae, isa to sa mga karaniwang pakiramdam. Yung parang laging may nakatingin sa kanya. Alam niyo po, pag ang isang lalaki may ginagawang hindi niya dapat gawin, pakiramdam niya, laging may nakatingin sa kanya, laging may makakakilala doon sa pupuntahan niya, at pakiramdam niya, laging merong nakakakita kahit wala naman. Ano ibig sabihin nito? Tandaan niyo po, even your own conscience, instinct, and your
moral. Alam niyo po, ipaparamdam sa iyo na may ginagawa kang mali sa buhay mo. Meaning, sa loob at labas ng buhay mo, daratnang ka ng takot dahil doon sa pambababae. Ikalawa, alam niyo po, maitatago mo lang pambababae mo kahit bumaba pagkatao mo, gagawin mo eh. Totoo ba yun? May mga lalaki na kahit maibaba ang pagkatao, maitago lang yung pambababae niya, gagawin niya. Alam niyo po, wala namang karespeto sa gawa o sa gawi ng pambababae. Wala namang kagalang-galang dahil sa pambababae. At wala namang kapitapitagan dahil ng babae siya eh. Lahat ng babae, tuluyang nawala ang respeto ng asawa niya. Tuluyang nawala ang respeto ng anak niya. Tuluyang nawala ang respeto ng pamilya niya. At maging yung mga tao sa paligid niya. Now, ang tanong, ano ba mga karaniwang palatandaan na ang isang babae nagsisimula ang isang lalaki nagsisimula ng mambabae? Alam niyo po, lalo na sa mga asawang babae, napaka-importante na dapat alam mo yung mga galawan ng iyong asawa, lalo na yung mga palatandaan na nambababae na pala yung asawa mo. Unang-unang palatandaan, nagsisimula ng manlamig sa asawa. Alam niyo po, isa doon sa mga palatandaan, yung walang kadahi-dahilan ng lamig sa iyo asawa mo. Yung walang kadahi-dahilan, bigla ang nagbago sa iyo yung asawa mo. At walang kadahi-dahilan, biglang dumistansya sa iyo ang asawa mo. What's the point? Una, hindi dapat nauubos ang pagmamahal sa asawang babae anumang kakulangang meron siya. Sa mga lalaki, tandaan niyo po, dapat hindi nauubos ang pagmamahal sa asawang babae kahit na marami pa rin siyang kakulangan sa buhay niya. Alam niyo po, walang sasapat na dahilan para maghanap ng iba ang lalaki. Walang sasapat na dahilan para magloko ang isang lalaki at lalong walang sasapat na dahilan para iwan ng lalaki ang kanyang asawang babae. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, sa kakulangan ng isang may bahay, dapat pangunawa at pagmamahal ang sinusukli ng asawang lalaki. Sa kakulangan ng asawang may bahay, katapatan at pagmamahal dapat ang sinusukli ng asawang lalaki. At the same time, sa kakulangan ng may bahay, dapat ang sinusukli mo, pananatili sa tabi niya. Ikalawa, hindi dapat nauubos ang katapatan sa may bahay sa gitna ng napakaraming tukso. Alam niyo po, hindi issue yung maraming lumalapit sa isang lalaki. Ang totoong issue, yung katapatan ng lalaki sa babae. Alam niyo po, hindi issue yung maraming nagbibigay ng motibo. Ang totoong issue, sa kabila ng maraming nagbibigay ng motibo sa'yo, tapat ka pa rin sa asawa mo. At hindi issue yung maraming nagkakagusto sa isang lalaki, kundi ang totoong issue, sa kabila ng maraming nagkakagusto sa'yo, tapat ka pa rin sa asawa mo. Ano ibig sabihin nito? Kahit gaano pa karaming babae lumapit sa'yo, alam niyo po, as long as na kaya mong pangibabawi ng katapatan sa asawa mo, hindi ka mahuhulog sa tukso eh. Kahit gaano pa karami yung magpakita ng motibo sa'yo, kahit gaano pa karami yung magkagusto sa'yo, as long as na kaya mong tayuan yung pagmamahal mo, yung katapatan mo sa asawa mo, hindi ka mahuhulog sa tukso. Ikalawa, na palatandaan ng isang lalaki ng bababae na nagsisimula ng maglihim ng mga lakad niya sa mga asawang babae. Tandaan niyo po, hindi lang yung biglang nagbago ang asawa mo, yung biglang dumistansya, hindi lang yun nanlamig. Tandaan mo, pag nagsimula ng maglihim ng mga lakad niya, isa sa mga palatandaan, pwedeng nambababae na ang asawa mo. Pag nagsimulang magalit ang isang lalaki, pag tinanong ng asawa kung saan pupunta, kabahan ka na. Pag nagsimulang magbago yung mga pinupuntahan niya, yung mga schedule niya, kabahan ka na. That's the point. Una, tandaan niyo po,
hindi kabawasan ng pagkalalaki na ipaalam sa kanyang may bahay ang mga lakad niya. Alam niyo po, hindi naman talaga dapat na inililihim ng isang lalaki sa kanyang asawa, hindi naman dapat itinatago yung kanyang mga lakad sa kanyang asawang babae. Why? It is a sign of respect. It is a sign of concern and it is a sign of loyalty. Hindi yung kabawasan ng pagkalalaki, kundi pagpapakita yon ng loyalty, ng concern, ng respeto sa asawang babae. Pero subukan mong itago ang mga lakad mo sa asawa mo, tiyak kasama sa mararamdaman niya, dinisrespect mo siya. Tiyak kasama sa mararamdaman niya pag nilihim mo na yung mga lakad mo, yung magkakaroon ng question dun sa loyalty mo. Magkakaroon ng question dun sa concern mo. Ikalawa, anumang lihim ng naglolokong lalaki, hindi rin naman mananatiling lihim. Alam niyo po, lalabas at lalabas din naman yung lihim na lakad ng isang naglolokong asawa. Malalaman at malalaman din naman ng kanyang asawa. At sobrang sakit, dobling sakit, kapag kayong lihim na tinatago ng asawang lalaki, lumabas na. Dobling sakit sa kanyang asawa, dobling sakit sa kanyang mga anak. Sakit mula sa panluloko ng naglokong asawa. Nakita ko po, maraming may bahay na naging biktima ng panluloko ng mga asawa, ng asawa niya. Parang isang multo na laging tumatakot sa kanya yung ginawang panluloko ng asawa niya. Maraming may bahay na naging biktima ng panluloko, parang isang masamang panaginip yung karanasan niya sa kanyang marriage na yun. At parang isang matinding torture to na hindi maalis-alis sa kanyang isipan. At alam niyo po, nakita ko, parang isang nakakatakot na banta na anumang oras iiwan siya ng asawa niya. At ikatlo na palatandaan, marami nang ayaw sa'yo na dati hindi naman. Alam niyo po, kasama sa mga palatandaan sa mga asawang babae, tandaan niyo po na ang asawa mo nagloloko na, yung marami na siyang ayaw sa'yo na dati hindi naman. Alam niyo po, yung marami na siyang nakikitang pangit sa'yo na dati hindi naman. Yung nakukuha ka ng ikumpara sa iba. At the same time, nakukuha ng magparamdam na hindi na siya masaya sa piling mo. Yung mga ganong galaw ng isang lalaki, pagpapakita na nagsisimula ng magloko ang iyong asawang babae o lalaki. What's the point? Pag narinig mo na ang linyahan, walang problema sa'yo, ako problema, kabahan ka na nun. Nagloloko na asawa mo. Alam niyo po, pag narinig mo na yung linyahan sa asawa mo na walang problema sa'yo, ako ang may problema, maniwala ka. May kinahuhumalingan ng iba ang asawa mo. Ang tanong, bakit yun sinasabi ng isang lalaki sa kanyang asawang babae? Alam niyo po, para ipakita na siya ba ang may mali? Para ba ipakita na siya yung nagkulang? Para ba ipakita na siya yung umamin? No, umaamin siya? No. Sinasabi madalas yun ng isang naglolokong lalaki to convince yung may bahay niya na iwan na siya. Kasi nga naman, pag iniwan mo na siya, lalagay na hindi siya nang iwan kundi yung may bahay niya. Ang matindi, ginagawa niya yon for primary reason na malaya na niyang magawa ang pagloloko niya. Ikalawa, pag walang kadahi-dahilan, ang daming nakikitang mali sa'yo, nagsisimula ng magloko ang asawa mo. Alam niyo po, pag walang kaabog-abog, kinakakitaan ka ng maraming mali ng asawa mo, tiyak, may kinahuhumalingan na itong iba. Pag walang kaabog-abog, hinahanapan ka ng pagkakamali, nagsisimula ng magloko ang asawa mo. At pag walang kaabog-abog, pinalalaki mga simpleng pagkakamali mo, nagsisimula ng magloko ang asawa mo. Ano pinapakita nito? Ang isang lalaking nagluloko, aligaga sa buhay, aburido sa buhay, nawawala ng disposisyon sa buhay.
Kaya nga ganun kaimportante na sa isang lalaki, piliin mo na lang maging tapat sa asawa mo, sa may bahay mo, kaysa magloko ka pa. Now, ang tanong, paano mo naman maiiwasan ng pambababae? Paano ba iiwasan ng isang ama ng tahanan, ng isang tatay, ang pambababae? Unang-una, huwag hayaang malayo ng matagal sa asawa. Alam niyo po, isa sa mga epektibong paraan para makaiwas ang isang lalaki sa pagloloko, huwag hayaang malayo ng matagal sa asawang babae. Napaka-prone na makapagloko ang isang lalaki pag hinayaan lang ng babae na malayo sa kanya ng matagal ang asawang lalaki. Napaka-prone na matukso ang isang lalaki kung hinahayaan lang ng isang babae na matagal na malayo sa kanya. What's the point? Kung meron man talagang dapat magtulungan sa pagpapatatag ng marriage, iyon na yung mag-asawa. Hindi pwedeng babae lang magpapatatag ng isang marriage eh. Hindi rin naman pwedeng ang lalaki lang ang magpapatatag ng marriage. Ibig sabihin, babae at lalaki ang may pananagutan sa ikabubuo ng marriage. Babae at lalaki ang may pananagutan para sa ikatatatag ng kanilang marriage at lalaki at babae rin naman ang may responsibilidad na dapat iambag sa ikatatatag ng kanilang marriage. Kaya nga pag iniasa lang sa babae pagpapatatag ng marriage isang araw, pwede itong masira. Pag inasa lang sa lalaki ang pagpapatatag ng marriage, isang araw pwede itong masira. Kailangan tulungan ng babae at lalaki. Kailangan ng paalalahanan ng babae at lalaki at kailangan ng bantayan ng babae at lalaki. Ikalawa, mas madaling gumawa ng milagro pag magkalayo ang mag-asawa. Alam niyo po, mas madaling gumawa ng milagro ng pagluloko pag magkalayo ang mag-asawa. Mas madaling matukso pag malayo or malayo sa tabi ang kanyang asawa. Ano tinuturo nito? Pag di rin lang sigurado na malalabanan ng tukso, huwag nang maglayo ang mag-asawa. Why? Dahil pwedeng sa paglalayo nyo, the price you will pay is your marriage. The price you will pay is your family. The price you will pay is your spouse. Pwedeng sa paglalayo nyo, ang maging kabayaran, pamilya mo, asawa mo, or mismong marriage mo. Ikalawa, para maiwasan ang pambababae, huwag nang maghanap ng bata. Sa halip, samahan na lang yung may bahay sa pagtanda. Alam niyo po, pwede naman talagang piliin na hanggang pagtanda. May bahay ang kasama mo eh. Sa mga lalaki, tandaan niyo po, pwede naman talagang sikapin na hanggang pagtanda, may bahay ang makatabi mo eh. At sa lahat ng lalaki, tandaan mo, pwede naman talaga na hanggang sa inyong pagtanda, babae ang kumompleto sa inyong journey. What's the point? Growing old together is one of the best moments in marriage. Isa sa mga best moments sa marriage, yung hanggang pagtanda nyo, magkasama kayo eh. Yung walang nang iiwan hanggang pagtanda. Isa sa mga best moments sa marriage, yung nakumpleto nyo, takbuhin hanggang sa pagtanda nyo eh. Kayo yung nasa tabi ng isa't isa. Why? Kasi nga, pag pinili mo na mag-stay sa marriage mo hanggang pagtanda mo, you really grow up as a man of promise. You really stand up for what a man should stand for. And you really show up what love a man should have for her life, for her wife. Meaning, ang tunay na lalaki, hanggang sa pagtanda, tutupad sa pangako sa asawa. Ang tunay na lalaki, hanggang sa pagtanda, paninindigan ang asawa. At ang tunay na lalaki, hanggang sa pagtanda, mamahalin ang asawa. Ikalawa, growing old together is the best gift in marriage. Tandaan nyo. Bakit kaya pinakamagandang regalo sa marriage, yung gift of togetherness? Napansin nyo? Kasi nga, when you give to your marriage the gift of togetherness, nirereguluhan mo din yung mga anak nyo ng sense of security sa buhay eh.
Niriregaluhan mo din yung mga anak nyo ng magandang halimbawa sa buhay and at that same time, ng magagandang memories hanggang sa kanilang paglaki. Alam nyo, ito ang totoo sa lahat ng mga asawang lalaki. Higit sa anumang naabot mo sa buhay, mas magiging proud ang mga anak mo sa iyo pag pinili mo na hanggang sa huli, manatili sa tabi ng asawa niya o ng asawa mo. Mas magiging proud sa iyo ang mga anak mo pag pinili mo na ibigay sa mga anak mo ang isang buong pamilya hanggang sa pagtanda nila. At mas magiging proud ang mga anak mo sa iyo bilang tatay pag pinili mo na mag-stay, mahalin ang kanilang nanay hanggang sa huli. At ikatlo, para maiwasan ang pambabae, mas pahalagahan lagi ang pamilya kaysa sandaling ligaya. Alam niyo po, wala nang titibay na panlaban sa pagkasira ng pamilya, yung isipin lagi ang kapakanan ng pamilya. Yung isipin lagi yung damdamin ng pamilya at yung pasayahin lagi ang bawat sandali ng pamilya. Pansinin niyo, bakit kaya sinabi doon sa Proverbs, sa isang bahagi sa Bible, magmamana ng hangin ang gumugulo sa kanyang sariling sambahayan. Dito sa Proverbs 11 verse 29, ano ibig sabihin nito? Una, wala pang naging masaya sa huli sa nang iwan ng may bahay, lahat ng sisi. Alam niyo po, wala naman talagang sumaya sa huli sa mga nang iwan ng asawang babae. Sa mga lalaki, tandaan nyo, wala naman talagang sumaya sa huli na piniling sirain ang kanilang marriage. At wala naman talagang sumaya sa huli na piniling sirain ang kanilang pamilya. Lahat ng lalaking nang iwan ng babaeng minahal siya, kinalinga siya, pinagtakpan siya, sa huli na puno ng pagsisisi. Lahat ng lalaking sinira ang kanilang marriage sa huli na puno ng pagsisisi. At lahat ng lalaking sinira ang kanilang pamilya sa huli na puno ng pagsisisi. Dahil ito ang totoo. Kung meron man pinaka hindi dapat sinasayang isang lalaki, tandaan niyo po, sa lahat ng mga lalaki, may bahay niya, marriage niya, pamilya niya. Ikalawa, wala pang naging fulfilled sa huli sa nang iwan ng may bahay niya. Lahat nakaramdam ng emptiness. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga kalalakihan, kahit gaano pa kaganda ipinalit mo sa iyong may bahay sa huli, hahanapin mo pa rin ang totoong may bahay mo. Kahit gaano pa kabait ipinalit mo sa may bahay mo sa huli, hahanapin mo pa rin ang totoong malasakit ng asawa mo. At kahit gaano pa kaalaga ipinalit mo sa may bahay mo, sa huli hahanapin mo pa rin ang totoong alaga ng asawa mo. Kasi nga, ito ang totoo. Sa lahat ng mga asawang lalaki, tandaan nyo, hindi mo mararamdaman ang totoong kakumpletuhan pag iniwan mo ang asawa mo. Pag iniwan mo ang mga anak mo, pag iniwan mo ang pamilya mo. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga asawang lalaki, walang perpektong may bahay, lahat may kahinaan. Walang perpektong pagsasama, lahat may pinagdaraanan. At walang perpektong pamilya, lahat may flaws. Kaya nga ang totoong essence ng marriage ay sa hirap at ginhawa. Kaya nga ang totoong essence ng marriage sa sakit at kalusugan. At kaya nga ang totoong essence ng marriage sa lungkot at saya. Kayo ay magsasama. So be the best man besides your wife forever. God bless you.